Ang isa pang sinabi ni ano, ang isa pang sinabi ni ang isa pang sinabi ni ano ni Attorney Palad, ha? Mga kabunyog, ha? Oh, sabi ni Attorney Palad, ano? Sinagot din nga pala ni Attorney Palad yung issue ng state witness. Ito kasi ang akusasyon kasi ng mga DDS kay Madriaga, kaya lang naman daw gusto ni Madriaga na idiin si Sara at ang mga Duterte dahil ang pangako sa kanya ay gawing state witness. Ha? So ito mga kabunyog, isang issue pa ito na binabato kay mag-state witness daw. O kumbaga, ang motibo daw ni Madriaga kaya dinidiin nito si Sara at ang mga Duterte, pinangakuan na magiging state witness. Ang ganda nung paliwanag ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, sabi ni Attorney Palad ganito, hindi ka naman pwedeng maging state witness. Saan siya magiging state witness? State witness laban kay Sara? Hindi naman pwede yun eh. Ang ibig sabihin ng state witness, halimbawa, kung si Madriaga kasama sa akusado kay Sara, halimbawa makasuhan si Sara sa criminal case, sa plunder, tapos akusado din doon si Madriaga kasi sangkot siya kasama ni Sara, o saka siya magiging state witness kung kasama siya sa kaso. Pero hindi naman siya kasama sa kaso ni Sara eh. Bakit naman siya magiging state witness laban kay Sara? So, ano yun eh? Halimbawa, itong sila Alcantara sa si Yusek Bernardo, kasama sila sa kakasuhan doon sa flood control. Kaya lang, nag-state witness na sila para laban doon sa ibang sangkot. Hindi na sila ang kapalit noon, hindi na sila kasama sa kakasuhan. So itong si Madriaga, hindi naman siya testigo laban kay Sara. Ibig sabihin, hindi naman siya akusado. Hindi naman siya co-accused ni Sara eh. Kung co-accused siya laban ni Sara, pwede siyang mag-state witness. Pero, ang kaso kasi ni Madriaga, kidnap for ransom, ibang kaso yun. Ibang kaso yung kaso na yun eh. Hindi related kay Sara yun. Kaya hindi siya pwedeng yung sinasabing state witness, hindi totoo yun. Hindi, ang inaano dito, ang sinasagot lang ng abogado ni Madriaga, ini-insinuate kasi, pinapalitaw nitong mga DDS na ang motibo ni Madriaga, kaya ito magtitestify laban kay Sara, ay dahil pinangakuan ito na gagawing state witness. Pag naging state witness ito, anya, wala nang kaso si Madriaga, makakalaya na ito. Hindi nga pwede kasi si Madriaga, ang kaso niya, kidnap for ransom. Itong si Sara naman, magtitistigo siya kay Sara, separate case. So walang iba, ang layo eh. Hindi siya pwedeng maging state witness kasi ang kaso niyang kinakaharap ni Madriaga, kidnap for ransom. Tuloy yung kaso niya doon. Kahit ngayon na tumutulong siya na mapanagot ang Sara, tumutulong lang siya doon. Pero hindi pwedeng ang kapalit niyan, matitigil na yung kaso niya. Kasi ibang kaso yung kay Sara, ibang kaso yung kidnap for ransom niya. Hindi pwede yun. Hindi siya pwedeng maging state witness. Pwede siyang maging testigo kay Sara. Pero hindi siya state witness na malilibre na siya dun sa kaso niya. Tapos ganito naman. Mayroon namang mga nagpo-post. Ang sabi naman, hindi. Ipapardon yan ni PBBM. Ipapardon daw si Madriaga. Paano mo mapapardon? Hindi pa naman convicted. Ang presidente pwede lang magpardon kapag na-convict na ang kriminal. Ay ito, hindi pa naman convicted si Madriaga eh. Hindi pa naman convicted. Ongoing pa ang trial. So paano ka magpapardon sa ganyan? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, napakaano nitong mga DDS, sinisiraan si Madriaga. Kung ano-ano. Pero ang sabi nga ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, una, huwag kayong mag-alala
marami pa daw mga ebidensya si Madriaga. Yung cellphone niya, nandun kasi sa korte yung cellphone niya eh. Maraming laman yun. Payagan lang daw si Madriaga na makuha yung mga laman ng cellphone niya na yon. May mga pictures doon, may mga ano ng tawag. Siguro nag-usap sila ni Digong, nag-usap sila ni Sara. Anong pitsa nag-usap? Oh, anong oras? Oh, mayroon diyan mga log calls. Kaya sabi ni Attorney Palad, sana pagbigyan yung hiling nila na ma-secure yung cellphone. Pangalawa, may mga tao nga na nakasama ni Madriaga nang nag-deliver ng mga pera. O yon, dagdag na testigo yon. At kung sinisiraan si Madriaga na ito daw ay, ang motibo nito ay para maging state witness, malibre siya sa kaso niya, hindi yon. Hindi naman siya pwedeng maging state witness eh. At hindi rin siya pwedeng ipardo ni PBBM kasi hindi pa naman siya convicted. Kung nakakulong na siya ngayon, pwede siyang ipardon. Hindi pa naman siya convicted, ongoing pa ang trial. Ibig sabihin, ang may control kay Madriaga ay ang korte. Ang korte ang hindi presidente. Kahit presidente yan ng Pilipinas, hindi pwedeng makialam yan sa kaso ni Madriaga. Pero, pag nasintensya na si Madriaga, yan ang pwede. Pero hindi pa naman, ongoing pa ang trial eh. Malay mo, hindi pa yan matapos hearing na yan. Presidente si PBBM, hindi pa matapos yung kaso ni Madriaga sa kidnap for ransom. Kaya itong mga DDS na to, sinisiraan lang si Madriaga. Wala na kasi silang matibay kasi yung mga testimonya ni Madriaga at talagang hindi makounter nila Sara. Kaya kung ano-ano na lang ang paninira. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.